Isang online scammer ang di umano'y nagdakaw ng muka at pagkatao ng isang biktima gamit ang isang AI app. Inilagay raw niya ang muka ng biktima sa mga litrato at video para makapanloko at makahingi ng pera sa mga tao. Ang mas matindi, ang isa sa kanyang biniktima ang kanya mismong tiyuhin. Dumulog sa resibo ang 23 taong gulang na si Faith. Hindi niya tunay na pangalan. Sumbong niya, may gumagamit daw ng kanyang pagkakakilanlan para mang-scam ng mga tao. May nag-contact po sa akin sa social media ko, account ko po na ini-inform po ako na may gumagamit po nung picture ko sa ibang pangalan po. Nang panoorin niya ang mga tinutukoy na video, laking gulat niya nang makita na ang mukha nga niya ang nakalagay sa mga ito. Siyempre nakakagulat kasi hindi naman ako ganun eh. Hindi naman ako pala upload na tao. Hindi ako sumasayaw. Ang mas masaklap, ginagamit din daw ang mukha ni Faith para makapang-scam ng mga tao. Yung pinaka-specific word po na ginamit nila is love scam daw po yung ginagawa. Ang itinago namin sa pangalang Kim ang nag-message kay Faith. Sumbong niya, ginagamit di umano ng kanyang dating kaibigan na mukha ni Faith para makapang-scam. Then hindi namin alam na April pa lang ng 2023 may niloloko na pala siya. Alam namin gumagawa siya ng mga dami account. Hindi namin alam na Pilipino pala at kinagamit niya ng pang-tikipagrelasyon sa iba at pang-i-scam. Nung malaman na lang namin yun, doon na namin siya kinumpronta. Pagkatapos daw nilang kausapin ang suspect na itatago namin sa pangalang Paul, tila dead ba ito at patuloy pa rin sa panluloko di umano online. Dito na nagpasya si Kim na i-message si Faith. Sa totoo lang, nahirapan kaming hanapin ng biktima. Una, hindi namin siya kilala. Until one day, umuwi itong tito niya, doon namin nakita kung ano yung pangalan ng biktima. Doon na namin siya ni-reach out. Nung nangyari ho yan sa inyo, unang beses na na-discover nyo, kayo ho'y nag-aaral o nagtatrabaho? Tatrabaho po ako. Paano naapektuhan yung inyong karir? Bali po nung nalaman ko po yun, nag-decide po agad ako na makingi po sa boss ko ng break para pumaayos ko po yung kaso. Bakit to? Nagla-live po kami hawak po namin yung mga brand. Takot po talaga yung naramdaman ko na baka one day may mag-comment sa live ko and then sinasabing scammer ako. Kasama ang resibo, July 5, 2024, tumulog si Faith sa Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group o PNP ACG Region 3. Dito, isinalaysay ni Faith ang identity theft na nararanasan at pinayuhan siya ng mga otoridad na kumuha ng affidavit of denial. Ito raw ang magiging alas ni Faith na magpapatunay na hindi siya ang nang-scam laban sa mga posibleng magreklamo sa kanya. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.